Reaksyon nyo lamang po, Senator Ejercito, dito sa sinabi ng China at pinaninindigan nila na mali yung ginawa ng Philippine Navy natin na Conrado Yap at pumunta doon sa Bajo de Masinloc, which is part of our exclusive economic zone. Mukhang wala pong kinikilala ang China na meron tayong exclusive economic zone. Para sa kanila, lahat ng area na yan ay sakop na nila. So ano ho reaction nyo rito? Kaya napa-react din tuloy si Secretary Anyo ng National Security Advisor na hindi, mali yung sinasabi ninyo. Kayo ho, Sen, ano hong masasabi nyo rito? Well, alam mo, consistent ba tayo dyan? Kung Erwin, talagang yung area yan, sa atin yan. At talagang base sa Hague ruling. Sa atin na po yan. No? Yung sa close. At talagang ang China, problema, hindi na sila nakikinig at talagang wala na rin silang respeto sa ating soberenya. At medyo kung Erwin, medyo bastusan na yung ginawa nilang pagbangga doon sa ating mga Coast Guard at yung supply ship natin sa mga Marines natin doon sa Sierra Madre. Medyo sobrang kapala. Ang nakakalungkot na dito kung Erwin, hindi ko rin akalain na dito sa ganitong issue, tayong Pilipino ay magkakaisa dapat. No, dahil teritoryo na po natin ang inaagaw. Pero meron din palang mga trolls ang China. Naku, inaatake ako, pinagpuputakti ako. Pangalawang araw na ngayon. Dahil po ako'y sinabi ko na dapat lumayas na yung ambassador ng China. Dahil sa halip na siya'y makatulong, mapacify, parang binubuhusan pa niya ng gasolina yung issue. Opo. Yun lang ang nakakalungkot na dapat sa ganitong pagkakataon tayong Pilipino, ano man ang ating political leading, magkaisa tayo dahil teritoryo na po natin ang nakasalalay dito. Alam mo, Sen, ako hindi na magtataka. Natural, may pera ho yan. So, may mga troll ho dito yan. Opo. Pero ang tanong natin dito, Sen, note verbale, diplomatic protest, lahat na lang ginawa na natin pero wala naman hong nangyayari. Ano kayang magandang step ho rito? Di ba dati, ano ho nangyari yung plano ninyo dyan sa Senado na dalhin na itong issue sa United Nations pero mukhang hindi ho yata natuloy, Sen? Well, actually, 4 na option yung binigay natin, Erwin. No? Una-una, syempre yung diplomatic means, exhaust pa rin natin yan, makipag-usap para ma-enforce yung UNCLOS, yung ating Hague ruling. Pangalawa, yung last resort na siguro ito dalhin sa United Nations General Assembly. Kasi, alam mo, problema dyan, hindi naman tayo nakakasiguro na ating kakampihan dahil may makakampi rin ang China dyan. Kung dadalhin natin doon, dapat sigurado tayo dahil ngayon may morally, kung Erwin, panalo tayo because of the Hague ruling. So, yan po ang dahilan na pang-4 na option po. Pero, on our part, I think we have to strengthen our Coast Guard, our Navy, para naman meron tayo tinatawag na minimum defense posture. No? Hindi natin kaya ang China, which is a superpower, at least yung ating kagamitan, re-respetuhin din na hindi yung basta tayo ibinubuli na lamang. Kaya nga po sa ating parte naman, sa Senado ay talagang nagkakaisa kami, lalo na si President Bigzubiri, na talagang bubuhusan natin yung mga kagamitan ng Navy at ng Coast Guard nang sa ganun ay papangalagaan yung ating teritoryo lalo na dyan sa West Philippine Sea. Senator JV, sininya po ito. Pabor ba kayo na ibalik po ang US bases dito sa bansa? Partikular dyan po sa may West Philippine Sea? Well, kasi yan nga, unang-una, yung father ko, isa sa mga boboto against US bases dahil kailangan tayo bilang bansa ay yung soberenya natin, pinaglalaban natin. Hindi tayo pro-China, hindi tayo pro-US, dapat tayo pro-Filipino. Pero sa ngayon, dahil po China ang ating kalaban, I think we have to strengthen our relationship with the right-thinking nations. So yan, United States, Australia, Japan, yung mga kaagaw din ng China sa Southeast Asia. Dahil hindi natin sila kaya mag-isa, kailangan na palakasin natin yung ating relasyon. Pero not necessarily, Nina, na ibabalik yung US bases kasi po ay sa akin dapat po yung
yung ating soberenya ay manatili pa rin po. Dapat pro-Filipino. Hindi tayo pro-China, hindi tayo pro-US. Dapat pro-Filipino po tayo. Meron po mga reaction sa mga ilang netizens na sinasabi dyan nga po sa US bases. Pero paano po itong mga para sa ika nga gagamitin nung joint exercise, itong mga meron po tayo, di po ba, mga ilang apat yata na identify natin na EDCA. Opo, sa EDCA, isa dyan sa Balabac, Palawan. Can they use that ng hindi lang US kundi Japan para mga international forces? Will you agree, sir, kung dyan sila dadaong yung mga foreign allies natin, Senador? Sa ngayon po, alam mo, agree po ako dyan, Kong Erwin, kasi po dahil nabanggit to, hindi naman natin kaya ang China. Opo. Superpower po sila. Tayo, third world. At nakita nyo naman kung grabe na tayong ibuli. Tama. So, yung isa sa mga recommendation din ng Senado ay palakasin yung relasyon natin sa mga right-thinking nations. Ayun. Again, yung usual allies natin, Opo. United States, Australia, Japan, Opo. South Korea, tapos itong mga ASEAN countries na may ka-dispute din po ng China, Malaysia, Indonesia, ngayon India po, no, dahil sa kanilang dash line, Brunei at iba pa, ay tingin ko dapat magkaroon tayo ng reciprocity kasi yan din ang hinihingi ng Japan, na magkaroon tayo ng reciprocity para magkatulungan tayo to ensure freedom of navigation. Actually, yan ating intention, to ensure freedom of navigation in that area na para tuloy-tuloy po yung pagdaan ng mga shipping lines, no? Kasi yan po ay makaka-apekto sa negosyo kung yan ay talagang pangahawakan po ng China. Sir, matanong ko lang, anong reaction pala ninyo, General, dito sa parang di na kinikilala ng China itong ating mga exclusive economic zone, itong nangyari dito sa pagpatrolya o pagdaan ng BRP Conrado Yap sa Bao de Masinloc. Mukhang nagalit sila, parang sinabi nang himasok pa tayo dun sa kanilang teritoryo. What can you say about this, General Browner? Unang-una po, Kong Erwin, it's very obvious, no, na malayong-malayo po yung Baho de Masinloc sa China. Kahit ano pong gawin natin, talagang mas malapit po yung Baho de Masinloc sa Pilipinas. It is only 60 nautical miles away. Hindi pa. I'm sorry po. Mga more than 100 nautical miles away. Pero it is within our exclusive economic zone. Kaya talagang may karapatan po tayo na magpatrolya dito sa loob ng ating exclusive economic zone nang sa gayon ay maprotektahan din natin yung ating mga fisher folks, yung ating mangingisda. Hingin ko lang po ang reaksyon din ninyo, General Browner, kasi marami tayong mga kababayan, mga netizens sa mga commentaries, mukhang sang-ayon na napag-usapan ulit ng ilan na ba't nila kaya hayaan ibalik itong mga US military base. Kayo po ba sang-ayon kung ipagamit natin, hindi lang sa US, kundi sa other foreign allies natin like Japan, Korea, Australia, itong mga EDCA site, meron tayong isa dyan sa Palawan, sa Balabac. Kayo po sasang-ayon ho ba dyan na dyan sila muna gamitin nila yan para sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea kasama ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, General Browner? Well, itong opinion ko na ito, Kong Erwin, this is my opinion, hindi po ito yung stand ng AFP. Opo. But ako, personally, naniniwala ako na maganda po na i-open natin yung ating mga EDCA bases. Opo. Na magamit ng ibang mga partners natin, mga allies natin, because we believe na kailangan po natin ng i-leverage yung ating mga alliances and partnerships dahil alam naman po natin na kung tayo lang po ang nandito sa area at ang kaharap natin ay ang China, talagang hindi po natin kaya, no? Malaki yung imbalance. That is why mahalaga po na develop natin itong mga partnerships natin. Hindi naman po natin sinasabi na mawawala yung sovereignty natin because we have control over these military bases. No? Atin po ito, hindi po katulad nung unang panahon na yung Estados Unidos ay talagang base nila. It's a military base dun sa Clark and sa Subic. Pero ngayon po talagang joint use na lang po ito.
Okay, so hindi necessarily mag-ibalik ang US bases. Pero they will be, if what you're saying ba, General, is they will be allowed to use that base, pero under sa atin, they'll be allowed to refuel, repair, at station ng mga troops dyan. Pero dapat nagro-rotate. Tama po ba, General Browner? Yes, tama po yun, Kong Erwin. No? Kailangan po may rotation because after yung dun sa visiting forces agreement natin, we have one with the United States and with Australia, ay hindi po sila pwedeng permanent, no, dito. So meron po silang rotation of troops nila. Okay, General Bronner, what will invoke yung Mutual Defense Treaty? Kasi palaging tinatanong sa inyo pag tuwing may nangyayari ngayon dyan sa WPS ay yung una, di ba, water cannon, tinanggal yung barrier, binangga, di ba? At lagi nyo pong sinasabi, hindi pa. So, ano po ba ang mangyayari pagka may na-invoke yung Mutual Defense Treaty na yan? Na talagang tinatry nyong iwasan? Opo. Very clear po, no, nakasulat dun sa Mutual Defense Treaty natin, it has to be an armed attack Ayun. on a public vessel or on our territory. Oo. So, klaro po sa atin na kapag ginamitan na tayo ng mga opas nila, that is the time we can invoke the Mutual Defense Treaty. Like, kunwari, General Browner, binaril yung sundalo natin or binaril, tinorpido yung isang barko natin, yun ho ba ang magti-trigger dito sa Mutual Defense Treaty? Opo. That will fall under an armed attack. Kaya nga po yung sinasabi nila na China is operating in the gray zone. Opo. Ang ginagawa nila ay yung pag-water cannon nila, pag-laser pointer. Opo. No? Ito po yung laser, no, military grade laser yung ginamit nila. These are not armed attack. Kaya nga po, pero sa atin, no, hindi natin ginagamit yung gray zone. We are referring to these kinds of activities as illegal, coercive, dangerous po yung mga ginagawa nila. All right. Okay, so wag naman po sana kasi parang it gets worse and worse every time. General Bronner, yung latest incident, binangga di ba? Nagkadikitan na Medyo nakakaasar na raw po yun, General. Pero, alam mo, partner, parang if you read between the lines doon sa spokesman ng People's Liberation Army na Colonel, I don't know kung nabasa niyo po yun, General Browner, parang may pahiwatig siya na pag hindi natin tinigilan ito na parang tayo pa nang-aasar sa kanila, baka mapilitan silang, short of saying na baka mag-withdraw sila dito sa economic ties sa atin, General Browner. What is your take on that, sir? Well, ang ginagawa po natin is that hinihiwalay natin yung ating economic relations with China. Hiwalay po yun. Tama. No? Parang yung Estados Unidos, ganun din po ang ginagawa nila at yung ibang mga bansa, even Taiwan. Separate po yung kanilang economic ties with mainland China. Pero very firm yung stand natin. No? Na pag sinabi po natin na territory natin ito, we will stand by that. Na we will protect by all means yung ating territorial right and sovereign right. Okay.